Curiosity, may isang desisyon na tahimik na ginagawa ngayon ng isang Libra, at hindi mo pa alam. Pero maaari nitong baguhin ang takbo ng iyong buhay pag-ibig. Hindi ito basta simpleng kagbabalik o pag-amin. May lalim ito na matagal nang tinatago. Habang iniisip mong tapos na ang lahat, may isang pusong hindi pa rin tuluyang bumibitaw. Sa sandaling piliin nilang sundin ang nararamdaman nila, maaring magbago ang lahat, ang katahimikan mo, ang mga alaala, at kahit ang direksyon ng puso mo. Pero ang tanong, handa ka ba sa katotohanang matagal nang papalapit sa'yo? Alam mo, hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugang wala nang nararamdaman. Minsan, ito pa ang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong pagod na, pero hindi pa handang sumuko. Sa mga nakaraang araw, maaring napansin mo na may kakaiba sa sarili mo. Parang may bigat na hindi mo maipaliwanag. May mga alaala na kusa na lang bumabalik, mga sandaling akala mo ay matagal mo nang nalimutan. Pero ngayon, bigla na lang silang sumisingit sa isip mo, lalo na sa mga oras na pahimik ang paligid. At ang mas nakakagulat, hindi lang ikaw ang nakakaramdam nito. May isang energy na dahan-dahang gumagalaw, isang presensya, na matagal nang nakamasid sa'yo mula sa malayo. Hindi siya nagmamadali, hindi siya maingay. Pero bawat galaw niya may lalim, may iniisip, may pinipigilang emosyon. Ito ang energy ng Libra. Ang Libra na ito, matagal nang may gustong sabihin sa'yo. Pero hindi niya magawa. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil sobra siyang nag-iisip. Sobra niyang pinapahalagahan ang balanse, ang tama at mali, ang dapat at hindi dapat. Kaya pinili niyang manahimik. Pero ang katahimikan na iyon, hindi ibig sabihin na nawala na ang nararamdaman niya. Sa totoo lang, doon pa nga ito lalong lumalim. Habang ikaw ay abala sa paghilom, siya naman ay tahimik na lumalaban sa sarili niyang emosyon. Pinipigilan niyang bumalik, pinipigilan niyang magparamdam. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na may kulang. At ang kulang na yon ikaw. Maaring iniisip mo ngayon, kung totoo yan, bakit wala siyang ginagawa? At valid ang tanong na yan. Dahil kahit sino naman, mapapagod sa paghihintay sa isang taong hindi naman sigurado. Pero ang hindi mo nakikita, ay ang laban na nangyayari sa loob niya. Ang Libra ay hindi basta-basta gumagawa ng desisyon. Hindi siya yung tipo na padalos-dalos. Bago siya kumilos, pauli-ulit niya itong iniisip. Tinitimbang niya ang bawat posibleng mangyari. At minsan dahil sa sobrang kag-iisip, nauwi siya sa wala. Pero ngayon may nagbago. Hindi pa ito halata. Hindi pa ito malinaw. Pero sa loob niya, may isang desisyon na unti-unting nabubuo. Isang desisyon na hindi niya na kayang iwasan pa. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi na ito magiging tulad ng dati. Dahil ang pagbabalik niya, kung sakaling piliin niya, ay hindi na dahil sa kalituhan. Hindi na dahil sa emosyon lang. Kundi dahil sa isang malinaw na pag-unawa sa kung ano palaga ang nararamdaman niya para sa'yo. At iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ng ito ay parang isang kahimik na bagyo. Walang ingay, pero kapag dumating, kayang baguhin ang lahat. May mga pagkakataon sa buhay na kahit anong pilit mong maging matatag, may isang alaala pa rin na kayang magpahina sa'yo. At para sa Libra na ito, ikaw ang alaala na iyon. Hindi niya inaasahan na abot sa ganito. Akala niya, kaya niyang kalimutan. Kaya niyang iwan sa nakaraan ang lahat, ang mga usapan ninyo, ang mga tingin, ang mga simpleng sandali na naging espesyal sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang napapansin na hindi pala ganun kadali. Sa bawat araw na sinusubukan niyang mag-move forward, may isang bahagi ng puso niya ang patuloy na bumabalik sa'yo. Hindi ito biglaan. Hindi ito dramatic. Ito ay dahan-dahan, pero sigurado. Minsan, nasa gitna siya ng pahimik na gabi, walang ginagawa, at bigla ka na lang papasok sa isip niya. Hindi niya alam kung bakit. Wala namang malinaw na dahilan. Pero naroon ka. At doon nagsisimula ang gulo. Dahil ang Libra ay isang tao na laging naghahanap ng balanse. Ayaw niya ng komplikasyon. Ayaw niya ng gulo. Pero ang nararamdaman niya para sa'yo, hindi simple. May mga panong siya sa sarili niya na hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot. Bakit ikaw pa rin? Bakit hindi ko kayang tuluyang bitawan? At bakit sa dami ng pagkakataon na pwede akong magkatuloy, parang may pumipigil sakin? At sa bawat tanong na iyon, mas lalo siyang nalulunod sa sarili niyang emosyon. Hindi siya umaamin. Hindi siya nag-message. Hindi siya nagkaparamdam. Pero hindi ibig sabihin nun, wala siyang nararamdaman. Sa totoo lang, mas lalo pa nga itong lumalalim dahil pinipigilan niya. Dahil sa bawat pagpigil,
mas lalo itong sumisiksik sa puso niya. At dito pumapasok ang pinakamahirap na parte ng laban niya. Ang takot. Takot na baka kapag bumalik siya, hindi na siya tanggapin. Takot na baka huli na ang lahat. Takot na baka masaktan ulit, hindi lang ikaw, kundi pati siya. At dahil doon, pinipili niyang manatili sa gitna. Hindi umaalis, pero hindi rin lumalapi. Isang lugar na walang kasiguaduhan. Pero alam mo kung ano ang problema sa ganitong sitwasyon. Hindi ito pwedeng manatili habang buhay. Darating ang punto na mapipilitan siyang kumili. At doon na magsisimula ang tunay na pagbabago. Dahil sa ngayon, kahit hindi pa siya gumagalaw, ang emosyon niya ay unti-unti nang lumalakas. Parang isang alon na palapit sa dalampasigan. Sa simula, mahina. Halos hindi mo maramdaman. Pero habang tumatagal, lumalaki. Lumalakas. Hanggang sa dumating ang sandaling hindi na ito kayang pigilan. At kapag nangyari iyon, hindi na siya magiging pareho kulad ng dati. Maaring iniisip mo ngayon na tahimik lang siya, na wala siyang pakialam. Pero ang hindi mo nakikita, ay ang gulo sa loob niya. Isang gulo na siya mismo ang nahihirapang intinihin. At sa gitna ng lahat ng ito, ikaw pa rin ang sentro. Hindi dahil pinili niya, kundi dahil hindi niya kayang baguhin. At habang patuloy siyang lumalaban sa sarili niya, mas lalo siyang papalapit sa isang desisyon na hindi niya na may iwasan. Minsan, hindi mo napapansin kung kailan nagbabago ang lahat. Walang malaking eksena, walang dramatic na pangyayari. Pero sa loob ng isang tao, may isang kahimik na shift na nagsisimula. At ngayon iyon ang nangyayari sa Libra. Sa mga nakaraang panahon, kaya pa niyang iwasan ang nararamdaman niya. Kaya pa niyang sabihin sa sarili niya na lilipas din ito. Na baka pansamantala lang, na baka isang fese lang ng emosyon na darating at mawawala rin. Pero habang tumatagal, napapansin niya na hindi ito nawawala. Sa halip mas lalo itong nagiging malinaw. Hindi na ito yung tipong kaya niyang i-ignore. Hindi na ito yung nararamdaman na kaya niyang kakasan sa pamamagitan ng pagiging busi o pag-focus sa ibang bagay. Kasi kahit anong gawin niya, bumabalik at bumabalik pa rin siya sa'yo. At doon niya unang na-realize na hindi na ito tungkol sa nakaraan lang. Hindi na ito simpleng alaala. Ito ay isang koneksyon na hindi patapos. At habang lumalalim ang realization na iyon, unti-unti niyang tinatanggal ang mga dahilan kung bakit siya lumayo. Yung mga baka hindi pwede. Yung mga hindi ito tama. Yung mga mas mabuting kalimutan na lang. Isa-isa, nagsisimula na niyang questionin. Dahil sa kauna-unahang kagakataon, hindi na niya inuuna ang logi. Pinapakinggan na niya ang puso niya. At para sa isang Libra, hindi ito basta-basta. Dahil sanay siya na kontrolado ang emosyon. Sanay siya na timbangin ang lahat bago kumilos. Pero ngayon, parang may mas malakas na boses na hindi niya kayang patahimikin. At iyon ang nararamdaman niya para sa'yo. Habang nangyayari ito, may mga maliliit na pagbabago sa kanya na hindi mo agad mapapansin. Mas madalas ka na niyang naiisip. Mas matagal siyang tumitigil sa mga alaala ninyo. At minsan, hindi niya napapansin na nakatitig na lang siya sa kawalan. Habang iniisip kung ano kaya ang mangyayari kung bumalik siya. Dito nagsisimula ang turning point. Hindi pa siya kumikilos. Pero hindi na rin siya pareho kulad ng dati. Nasa pagitan siya ng dalawang mundo. Ang mundo na sinusubukan niyang buuin nang wala ka. At ang mundo na hindi niya puluyang maiwan dahil nandoon ka. At habang tumatagal, mas lalo siyang hinihila ng pangalawang mundo. Pero hindi pa rin madali ang lahat. Dahil sa bawat hakbang na palapit siya sa desisyon. Kasabay nito ang pagbalik ng mga tanong. Paano kung mali ako? Paano kung hindi na siya pareho? At paano kung ako lang ang may ganitong nararamdaman? At sa bawat tanong na iyon, sandali siyang natitigil. Pero ang kaibahan ngayon, hindi na siya bumabalik sa dati niyang katahimikan. Kahit may takot, kahit may duda, patuloy pa rin siyang gumagalaw. Dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Parang isang tao na matagal nang nakatayo sa gilid. At ngayon, unti-unti nang lumalapit sa desisyong matagal na niyang iniiwasan. At ang desisyong iyon ay hindi na tungkol sa kung ano ang tama o mali, kundi tungkol sa kung ano ang totoo sa puso niya. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi na niya kayang balewalain. Dahil ang katotohanan, kahit gaano mo pa ito iwasan, laging may paraan para bumalik. At sa pagkakataong ito, ang katotohanang iyon ay ikaw. May mga sandali sa buhay na kahit gaano mo pa subukang idelay, darating at darating pa rin. At para sa Libra, ito na ang sandaling iyon. Hindi na niya kayang itago. Hindi na niya kayang kumbinsihin ang sarili niya na okay lang ang lahat, kahit hindi naman. Dahil sa bawat araw na lumilipas,
mas nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi ka pa niya tuluyang nawawala sa puso niya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas. Sa lahat ng pag-iwas niya noon, sa lahat ng pananahimik, sa lahat ng paglalayo, akala niya sapat na iyon para makalimot. Pero mali siya. Dahil lang mga bagay na totoo, hindi basta nawawala. Tahimik lang silang naghihintay ng tamang oras para muling maramdaman. At ngayon iyon ang nangyayari sa kanya. Isang gabi, sa isang kahimik na sandali. Walang distractions, walang ingay. Bigla na lang niyang narealize ang isang bagay na matagal na niyang tinatakasan. Na kahit anong gawin niya, ikaw pa rin ang hinahanap ng puso niya. Hindi ito dramatic realization. Walang iyakan, walang eksena. Pero sa loob niya, parang may pinto na biglang bumukas. At sa likod ng pintong iyon, lahat ng emosyon na pinigilan niya ay sabay-sabay na bumali. Mga alaala, mga tanong, mga what if na matagal na niyang iniiwasan. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang malinaw na katotohanan ang lumutang, na hindi pa siya tapos sa'yo. Dito nagsisimula ang pinakamabigat na parte ng desisyon niya. Dahil ngayon, alam na niya ang nararamdaman niya. Pero kailangan pa rin niyang pumili kung ano ang gagawin niya dito. Mananatili ba siya sa tahimik na mundo na ginawa niya para sa sarili niya? O haharapin niya ang posibilidad na bumalik sa'yo? Kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari. At ito ang hindi madaling sagutin. Dahil lang pagbabali, hindi lang tungkol sa lakas ng loob. Kailangan din nito ng pagtangga. Pagganggap na maaring hindi na pareho ang lahat. Pagganggap na maaring nagbago ka na. At higit sa lahat, pagtanggap na maaring hindi niya makuha ang inaasahan niya. Pero kahit alam niya ang lahat ng iyon, may isang bahagi ng puso niya ang patuloy na nagtutulak sa kanya. Hindi ito malakas na sigaw. Hindi ito pili. Ito ay isang tahimik na boses. Pero sapat para maramdaman niya na hindi na siya pwedeng manatili kung nasaan siya ngayon. At doon niya na-realize, hindi na ito tungkol sa takot. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang mangyayari. Ito ay tungkol sa pagiging totoo sa sarili niya. At sa unang pagkakataon, handa na siyang harapin iyon. Hindi pa niya alam kung paano. Hindi pa niya alam kung kailan. Pero ang mahalaga, nakapagdesisyon na siya sa loob niya. Na hindi na niya itatago ang nararamdaman niya. Na hindi na siya tatakbo palayo. At kahit mabagal, kahit hindi pa klaro ang susunod na hakbang, gumagalaw na siya. At kapag ang isang libra ay umabot sa ganitong punto, yung hindi na siya nag-isip kung dapat ba o hindi, kundi nararamdaman na lang niya kung ano ang tama para sa puso niya. Iyon ang sandali na nagbabago ang lahat. Dahil ang libra na matagal na nagdadalawang isip, ngayon ay handa ng kumili. At ang desisyong iyon ay hindi lang basta simpleng hakbang. Ito ay isang pagbabago na maaring umabot hanggang sayo. Habang kahimik na nagdedesisyon ang libra, may isa pang kwento na sabay na gumagalaw. At iyon ay ang kwento mo. Dahil kahit hindi mo siya nakikita, kahit wala kang malinaw na patunay, may mga bagay sa loob mo na unti-unti nang nagbabago. Napansin mo ba? May mga araw na bigla ka na lang nagiging kahimik. Hindi dahil may problema, kundi parang may hinahanap ang puso mo na hindi mo maipaliwanag. May mga sandali na kahit busika, kahit marami kang ginagawa, bigla na lang may papasok sa isip mo. Isang pangalan, isang mukha, isang alaala na hindi mo naman sinadyang balikan. At minsan, hindi mo alam kung bakit. Akala mo tapos ka na. Akala mo okay ka na. Pero bakit parang may bumabali? Ito ang koneksyon na hindi mo pwedeng ipilit. Pero hindi mo rin basta-basta may tatanggi. Dahil habang ang libra ay papalapit sa desisyon niya, ikaw naman ay unti-unting nagiging sensitive sa energy na iyon. Hindi ito coincidence. Hindi ito simpleng nostalgia. Ito ay isang uri ng emotional pull. Isang kahimik na ugnayan na kahit walang komunikasyon, nararamdaman. At dito nagsisimula ang pagbabago sa'yo. Hindi mo man ito agad maintindihan. Pero may mga tanong na nagsisimula ng lumitaw sa isip mo. Bakit ngayon ko pa siya naiisip ulit? May ibig sabihin ba ito? O baka ako lang ang gumagawa ng dahilan? At valid ang lahat ng iyon. Dahil hindi madaling tanggapin ang isang bagay na hindi mo nakikita. Pero nararamdaman mo. At habang lumalalim ang mga sandaling ito, mas lalo mong mapapansin na may shift sa emosyon mo. Yung mga bagay na dati ay malinaw. Ngayon, parang nagiging malabo. Yung mga desisyon na akala mo ay final na. Biglang nagkakaroon ng what if. At kahit pilitin mong maging logical, may isang bahagi ng puso mo ang hindi sumusunod. Dahil ang puso hindi laging sumusunod sa isip. At habang nangyayari ito, unti-unti kang inilalapit sa isang sitwasyon na matagal mo nang iniwasan.
Ang muling pagharap sa isang koneksyon na hindi pa tuluyang natatapos. Pero hindi ito nangangahulugan na kailangan mong bumalik. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong piliin ang pareho. Ang ibig sabihin lang nito, may isang bagay na hindi pa tapos. At minsan, kailangan mo itong harapin para tuluyang maintindihan. Habang ang Libra ay nagiging totoo sa nararamdaman niya, ikaw rin ay hinahamon na maging tapat sa sarili mo. Hindi sa kanya, kundi sa sarili mong puso. Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Dahil kapag dumating ang sandali na magtagpo ang dalawang energy na ito, ang sa kanya at ang sayo, hindi na ito magiging tungkol sa nakaraan lang. Ito ay magiging tungkol sa kung ano ang pipiliin mo sa present. At doon na magsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa kung paano ka magre-react. At iyon ang pinakamahalagang bahagi ng lahat. Dahil kahit gaano pa kalakas ang emosyon, kahit gaano pa kalalim ang koneksyon, ikaw pa rin ang may huling desisyon. At sa pagkakataong ito, ang tanong ay hindi lang tungkol sa Libra. Ang tanong ay, handa ka ba minsan, bago pa man mangyari ang isang bagay? May mga maliliit na palatandaan na unti-unting nagpapakita. Hindi sila obvious, hindi sila sigurado. Pero kung marunong kang makiramdam, mapapansin mo sila. Habang ang Libra ay papalapit sa desisyon niya, may mga senyales na maaring nagsisimula ng lumitaw sa paligid mo. Hindi para kakutin ka, hindi para bigyan ka ng assurance, kundi para iparamdam sa'yo na may isang energy na gumagalaw. At ikaw ay bahagi nito. Isa sa mga pinakaunang senyales ay ang biglaang pagbalik ng mga alaala. Hindi mo naman sila hinahana, hindi mo naman sinasadya. Pero sa isang tahimik na sandali, habang nag-scroll ka, habang nakahiga ka, o habang nag-iisa ka, bigla na lang may isang eksena na babalik sa isip mo. Isang usapan, isang simpleng tawanan, o kahit isang tingin na may ibig sabihin. At ang kakaiba dito, parang mas malinaw sila ngayon kaysa dati. Parang hindi lang sila alaala. Parang may kasamang emosyon na muling bumubuhay sa kanila. At minsan mapapaisip ka, bakit ngayon? Isa pa sa mga senyales ay ang panagini. Hindi lahat naniniwala dito at okay lang iyon. Pero may mga pagkakataon na ang subconscious mo ay naglalabas ng mga bagay na hindi mo kayang harapin sa realidad. At doon lumalabas siya. Hindi laging malinaw. Minsan fragmented. Minsan simple lang magkasama kayo, nag-uusap o kahit nagkatinginan lang. Pero pagising mo, may kakaibang kakiramdam. Hindi mo maipaliwanag. Hindi mo masabi kung masaya ba o malungkot, pero ramdam mo na may naiwan, may bakas. At habang dumadami ang mga ganitong sandali, unti-unti kang nagiging aware na hindi ito basta coincidence lang. May isa pang senyales na madalas hindi napapansin. Ang pagbabago ng energy mo. May mga araw na mas sensitive ka, mas emotional, masawar sa mga bagay na dati ay hindi mo pinapansin. Minsan, kahit maliit na bagay, nakakaapekto sa iyo ng mas malalim kaysa dati. At hindi mo alam kung bakit. Pero ito ay dahil may isang bahagi ng puso mo na unti-unting nagigising. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil may koneksyon na muling kumikilos. At habang nangyayari ito, may mga pagkakataon din na parang may urge kang gawin ang isang bagay. Parang gusto mong i-check kung kamusta siya. Parang gusto mong mag-message. Kahit wala kang malinaw na dahilan. At doon ka naapahinto. Dahil nagtatanong ka sa sarili mo, bakit ko ito naiisip? Bakit parang may humihila sa akin? At ang totoo, hindi mo kailangang pilitin na intindihin agad. Dahil ang mga senyales na ito, hindi ibinibigay para kontrolin mo ang sitwasyon. Ibinibigay sila para maging aware ka. Para maramdaman mo na may isang bagay na hindi pa tapos. At habang ang Libra ay papalapit, ang mga senyales na ito ay maaring lalong lumakas. Hindi para sabihin kung ano ang mangyayari, kundi para ihanda ka sa kung ano ang maaari mong maramdaman kapag dumating na ang sandali. Dahil minsan, bago pa man magtagpo ang dalawang tao, nag-uusap na ang kanilang mga puso, sa paraang hindi nakikita, pero ramdam. Sa dulo ng lahat, hindi pala ito simpleng kwento ng pagbabali. Hindi lang ito tungkol sa isang Libra, na tahimik na nagdesisyon. Ito ay kwento ng dalawang puso, na kahit ilang beses nang naglayo, hindi pa rin tuluyang nawawala ang koneksyon. Pero alam mo kung ano ang pinakamahalagang bagay sa lahat ng ito. Hindi ang nangyari sa kanya, hindi ang naramdaman niya, kundi kung ano ang natutunan mo, habang dumadaan ka sa prosesong ito. Dahil sa bawat gabi na nagtanong ka sa sarili mo, sa bawat sandali na sinubukan mong intindihin ang nararamdaman mo,
Unti-unti mong nakilala ang sarili mo sa mas malalim na paraan. At iyon ang hindi kailanman mawawala. Maaring dumating siya. Maaring hindi. Maaring piliin niyang bumalik. O manatili kung nasaan siya ngayon. Pero ang isang bagay na sigurado, hindi ka na pareho kulad ng dati. Mas naging matatag ka. Mas naging malinaw ang gusto mo. At mas natutunan mong pakinggan ang sarili mong puso. At kung sakaling dumating ang sandali na muli kayong magtagpo, hindi na ito magiging tulad ng dati. Dahil hindi ka na yung taong naghihintay lang. Hindi ka na yung taong madaling masaktan. Ikaw na ngayon ay isang taong marunong pumili. At doon nagiging mas makabuluhan ang lahat. Dahil kahit gaano pa kalakas ang emosyon, kahit gaano pa kaganda ang posibilidad ng pagbabali, hindi mo na kailangang kalimutan ang sarili mo para lang tanggapin ang iba. At kung sakaling piliin mong buksan ulit ang puso mo, hindi ito dahil kailangan mo siya, kundi dahil gusto mo. At may malaking pagkakaiba doon. Dahil ang pagmamahal na pinipili ay mas matibay kaysa sa pagmamahal na pinipili. At kung sakaling hindi siya bumali, hindi ibig sabihin na walang halaga ang lahat ng naramdaman mo. Dahil ang bawat emosyon na dumaan sa'yo ay may dahilan. Ang bawat alaala ay may purpose. At ang bawat sakit ay may dala na aral na hindi mo matututunan kung hindi mo ito pinagdaanan. Kaya sa dulo, hindi ito tungkol sa kung sino ang nanatili. Ito ay tungkol sa kung paano ka lumago. Minsan, ang isang desisyon ng Libra ay hindi lang nagbabago sa buhay niya. Ito ay nagiging simula ng pagbabago sa'yo. Isang pagbabago na hindi mo inaasahan. Pero kailangan mo. At habang nagtatapos ang kabanatang ito, may isang bagay na gusto mong tandaan. Hindi lahat ng koneksyon ay para manatili. Pero lahat ng koneksyon ay may dahilan kung bakit sila dumating. At ikaw ay may kakayahang piliin kung alin ang dadalhin mo sa susunod mong hakbang. Kaya kung sakaling dumating ang sandali, kung saan muli mong maramdaman ang presensya niya, huwag kang matakot, huwag kang magmadali, at higit sa lahat, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Dahil sa kwentong ito, ikaw ang pinakamahalagang bahagi. At minsan, ang tunay na magpakailanman ay hindi tungkol sa kung sino ang bumali, kundi kung sino ang pinili mong maging pagkatapos ng lahat.